Alright, good morning class. So, I'll be recording yung lecture 1 natin sa experimental psych, no? Alright, so I will start. Okay, first off, titignan muna natin kung ano nga ba yung experiment ni Stanley Milgram. So, we'll watch this clip muna. A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Learn. Teacher. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud. Horse. Rock. House. Answer. Wrong. 150 volts. Answer. Horse. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're gonna get a shock. 180 volts. Oh. I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it. I'm not gonna kill that man there. I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Okay, alright. So, nagets niya ba yung punto ng experiment, no? So, ganito yung setup ng experiment na yan. Meron tayong learner, which is kasabot yun, no? Yun yung uma-acting-acting na nakukuryente siya, na nasasaktan siya. The thing is, wala talaga yun. Hindi siya nakukuryente. Tapos, yung winawa mali o yung pinag-eksperimentohan natin ay yung teacher, yung letter T na nakalagay dyan, no? Siya yung tumatayo kanina. Sabi niya, oh, anong nangyayari dun? Ayoko na, gano'n, no? Ayoko na kuryentehin. Baka mamaya, mapatay ko pa yun. Gumagano'n siya, no? Tapos, yung kausap niya doon, yun yung experimenter. Sabi ng experimenter, akong bahala. Ako mananagot kung ano mangyari. Sige, kuryentehin mo pa. Pag, ang nangyari kasi, pag nagkamali siya ng sagot, kukuryentehin niya. So, nagkakamali talaga. Kasi nga, sinasadya rin naman ng learner na magkamali ng sagot dahil yun yung intention. Now, ang experiment na to ay obedience to authority. We're trying to figure out yung bang mga tao ay susunod kapag inutusan sila ng otoridad na gawin yung mga bagay na masama. Yun yung pinagtatalunan natin dito. Will people obey authority even if what they're asking would harm other people? Sasaktan nila yung ibang tao, susunod kaya sila? Now, bago nag-start yung experiment na to, yung mga psychologists was survey yung mga psychologists, no? Tinanong sila, yung tingin niyo po ba people will follow orders kapag nakakasakit sila? Sabi ng mga psychologists, I don't think so. Siguro mababang porsyento lang. Meron, pero mababa. They could not be more wrong, no? Kung pwede pa bang maging more, lagyan ng more yung wrong, no? Sobrang mali. I think that's just a Filipino, no? Pagkakalapat ng mga salita. Pero, ayun, sobrang mali yung naging kabaliktaran ng prediction nila. Sabi nila, people won't follow that. Kasi yun, makakasakit, alam nila. But the thing is, katulad sabi sa video kanina, two-thirds ng pinag-eksperimentohan ni na Stanley Milgram was following the authority. Sinunod nila yung otoridad kahit alam nilang nakakasakit. Two-third yung sumunod. 1/3 lang yung hindi. Two-third. Kahit alam nila na makakasakit sila, 1/3 lang yung sumunod. 1/3 lang yung hindi. 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 1/3 lang yung su
makakapagkuryente sila, they still follow it. And that's what concerning, no? People still do things kahit alam nila na nakakasakit yun sa ibang tao. Okay, so titignan natin, bakit nga ba ito ginawa ni Milgram? Ginawa yun ni Milgram dahil nung panahon ng Nazi, no, nung sinakop ni Hitler, yung Germany din, yung inuna niya, no, yung mga Jews o yung mga Hudyo o yung mga Jewish people, pinakulong niya, no? Para kasi kay Hitler na mababang uri sila ng tao. Okay lang sila pag-eksperimentan, okay lang sila pagtrabahuin. If you watch The Boy in a Striped Pajamas, yun yung nangyayari doon, no? So nilalagay niya sa gas chamber, tapos pinapatay sila, no? Now, anong kinalaman ng experiment ni Stanley Milgram? Kasi, ayan, mamaya babalikan natin si Magneto. Si Magneto kasi, ang art niya sa comics ay isa siyang Jewish din. Jewish din si Magneto. Pinadala din siya sa Nazi camp, no, sa concentration camp. Kaya ang line niya dito ay be not the mercy of men just following orders. Never again. Yung scenario kasi nito sa X-Men, boss, bubombahin sila ng mga soldier. Kasi nga mutant sila. Sabi ni Professor X, wag mo na silang idamay kasi mga soldier lang naman sila sumusunod sa utos eh. Sabi ni Eric Leshner, sabi ni Magneto, I've been at the mercy of men just following orders. Never again. So, saan niya kinukuha yun? Dito niya yun kinukuha. Nung napabagsak si Hitler, sabi ng mga general ni Hitler, sabi ng mga mastermind sa pagpatay ng mga ano-ano, ng mga tao-tao. Kasi ano yan eh, madaming concentration camp. Maraming namumuno sa concentration camp. Different areas, no? Ngayon, nung nahuli yung mga general doon, nung mga nagpapatupad ng pagpatay, sabi nila, we were just following orders. Maniniwala ba kayo doon? Pinatay nila yung mga tao eh. Tapos sumusunod lang kami. Ibig sabihin, absueldo na ba sila? Yun yung pinapunto nila eh. Now, that's what Milgram is doing. Yun yung ginagawa ni Milgram. Sabi niya, let's replicate the scenario. Gumawa tayo ng experiment na uutusan natin yung tao na kuryentehin yung isang tao pa. And they did. And thus, that's the Stanley Milgram experiment. Obedience to authority. Yun actually yung experiment na obedience to authority. Pagsunod sa nakakataas sa otoridad. Okay. Now, they found out na two-thirds ng pinag-eksperimento nila ay sumunod. And that's very alarming, no? Alam nila na nakasakit sila kapag nakita nyo sa video kanina, no? Parang, uy, bakit ganun? Hindi ako susunod. Ayaw niya sumunod. Kasi daw, nakakasakit na siya. Pero sa huli, kahit aayaw-ayaw siya, sumunod pa rin siya. Kinuryente pa rin niya. Eh, bakit mo ginawa? Diba? Kung ayaw mo pala talaga. Now, pakita natin yan dito, no? Meron tayo yung real life scenario o mini-mirror nung ano na yun, nung pangyayari na yun, yung recent lang na nangyari sa Pilipinas, no? It was the Tokhang na governed by the former administration, no, in the Duterte's administration. Ang nangyari, parang sabi ng mga police were just following orders. So, ito papakita natin. One of the things that uh President Duterte did, no, former president did was to dehumanize, no. Ayun yung kasi yung mga technique para ano, mas madali tayong mangharm ng ibang tao. Number one, to dehumanize, no. Kasi sabi niya, hindi na naman tao yan, eh, mga hayop na yan, mga peste, sa lipunan, mga salot, patayin nyo. And that's what he did. That's what he asked them to do. He asked the military to kill them. Kasi nga, hindi naman mga tao yan. Eh. Mas madali silang patayin kasi ganun. Next, ano pa yung ginagawa natin yung technique? Ano pa yung ginawa niya technique para sumunod yung mga tao sa kanya or yung mga police niya, no? Walang accountability. Ang sabi niya, akong bahala. And people do things worse kapag alam nilang hindi sila mananagot doon. Diba? Akong bahala, patayin niyo. Sige, ako mananagot. Eh, sabi niya, I will be the one to go to prison. And now, he is. Nasa international court siya, no? Nag, nag, naghihiring siya doon. Tapos, sabi ng mga anak, eh, ba't niyo ginagawa yan? Mali po yan. Samantalang, ginawa nga niya yun eh. Ang tapang pa niya, oh, sige, ako mananagot. Tapos ngayon, umaangal siya. Na siya yung nanagot. And siya naman talaga yung nanagot. Diba? Now, yun yung isang technique, no, accountability. May isa pang technique hindi ko na ilagay dito eh. Ang nangyayari, no, may mga sasabi siya dyan, kill them all, no. Yan, no, sabi niya. Yung isang technique pa para
mas madali tayong mapasunod, no? Kapag anonymity. Anonymity ay one of the factors why people do terrible things, no? Alam nila na hindi naman sila makikilala, 'di ba? Kaya nga, kapag yan ng mga internet troll, no? Mumura-murahin ka sa internet, o gago kay bobo ka kasi, ganun, ganun, no? Tapos pag tinignan mo yung account, that's a troll account. So, ibig sabihin, nakaka-apekto yung tapang ng mga tao, no? Pag anonymous sila. And that's what happened din, no? Parang hindi na natin kilala sinong pulis yung pumatay kay Kian. Sila yung mga, ano, yung mga ilan-ilang pulis na pasarusahan. Pero generally, wala. Anonymous, basta mga pulis lang. Anonymous, wala. Wala tayong, ano, dahil na pangalanan doon. And that's why, parang ang lakas na lang ng loob nila ng panahon na yun. Hindi naman tayo mapipinpoint dito eh. Babagsak din yun sa accountability. Hindi naman tayo accountable dito eh. Sabi naman ni Presidente, patayin natin. Eh. Pinatay natin. Ayun, ayun nga, no? Recently, no, merong viral na meme na lumalabas nung nakaraang nagkaroon ng rally yung mga tao, no? Na merong parang bata na nakamask siya. Tapos nung tinanggal yung mask, parang sabi niya, naligaw lang po ako dito, no? Pero nung nakamask siya, kitang-kita may mga video ng babato-bato pa siya, no? Kasi anonymous siya eh. Malakas ang loob niya, anonymous kasi siya. Kaya malakas ang loob niyang gumawa ng masama. And yun yung sinasabi natin dito, no? Okay, babalikan natin yan. Pero basically, yun yung ginawang experiment ni Stanley Milgram. Tinitignan niya, will people follow orders kahit na alam nilang nakakasama, nakakasakit sa ibang tao? And hindi na nga tayo lalayo. Hindi na tayo babalik sa panahon ng Nazi na concentration camp. Pupunta na lang tayo sa recent administration natin eh. Police did follow orders. And hindi ko yung sinasabi na alleged lang yun kasi may mga umamin naman ng mga police, may mga kinasuhan naman na police, and sinasabi naman nila, no? And even President Duterte naman is saying that diretsahan. 'Di ba? Meron pang session sa Senado niya. Ayan, tinuturo niyo si Bong, ay si Bato pala, tinuturo niyo si Bato, no, Senator Bato de la Rosa. Ayan, ano yan eh? That's code yan eh. Yan nasa harapan niyo, that's code yan. 'Di ba gumagano si Duterte? And ayun, this is not an alleged. No, kaya nga nasa ICC na siya eh. Kaya nga may mga kaso siya. Napapatunayan na may mga paglabag siya sa human rights, yung pagpapatay na yan. This is not something na, sir, baka anong sinasabi niyo, that's alleged. Hindi po. Kaya nga po nasa ICC si Duterte. No? Kasi nga, may nakikita silang ebidensya na nangyari nung panahon na yan. Okay. So, pupunta na tayo sa lecture proper natin. Experimental psychology and the scientific method. Okay. The need for scientific methodology. Psychologists, we take scientific approach to understand behavior, and our knowledge of psychological processes is based on scientific evidence accumulated through research. Now, ganito lang naman pinupunto natin. Psychology po is a science. Hindi tayo nagsabi ng yung mga tao po, may mga risk po sila ng depression from ages 18 to 25. Masyado pong mataas yung mga part na ganun. Pag early 20s, late ah, or mga late 30s, o may mga ganun. O, depende kung ano yung nakita. Now, ang pinupunto ko, paano natin nasabi yun? Hindi natin nasabi yun na gusto lang nating sabihin, wala akong magawa, itingin ko, mga 25 years old yung mataas yung depression. Hindi po. Kinuha po yun sa research, sa mga survey, sa mga research ng psychology, sa field natin, no? Bago natin yun napagtanto, nagtitingin tayo ng mga tao, sino ba yung may mga depression, anong mga edad ba nila, anong mga bracket. And that's that important thing sa mga profile sa research, no? Tinitignan natin, ganitong mga edad yung nagkakaroon ng ganito, ganitong mga edad yung nagkakaroon ng problema, ganitong edad yung nagkakaroon ng depression. So, ganun siya, no? That's where the profile comes in. May mga profile variable. Anong edad ba? Yung nire-research natin. So, titignan natin, may kinalaman ba yon? Ang profile nila, socio-economic profile. Pag ba mahihirap sila, mas madali silang tamaan ng mga mental health illness? Ganun ba? So, yung mga conclusions nun ay galing sa research. Hindi natin yun sinabi lang out of nowhere. Okay? And so may mga specific condition tayo. Kunyari, ito sa laboratory to. Laboratory setup to, no? Specific yung condition. Controlled yung environment. So nagagawa tayo ng experiment sa mga ganyan, no? Controlled na environment. So tatlo tayo. Tatlo yung mga main factor na pinagkukuhaan natin ng data. Survey, katulad ng sinasabi natin, no?
Usually ginagawa yun sa thesis, no, sa quantitative, no, nagsasurvey, we ask people, how are you feeling? Nalulungkot po ba kayo? Ano po bang nangyari? And yung resulta nun ay ano, gagawin sa napakaraming tao. I mean, yung questionnaire na yun, i-run sa napakaraming tao. Tapos kung ano yung maging assessment nun, that's where the psychology research comes in. We found out that people ages from blank, blank, blank are experiencing a trauma o resulta from ano, from the lindol, mga ganun, no? So, that is coming from a research po, hindi po yun sinabi natin out of nowhere. Okay, nagkaintindihan po ba? Next. Dito tayo magfo-focus no, sa laboratory setup. Kaya po sa experimental site natin, may mga laboratory experiment tayo. Paano naging laboratory research? Kasi dapat supposedly controlled yung environment kapag kinundak natin yung experiment na yon. Walang ibang makaka-apekto ng reactions nila. Now, sometimes may problema doon, no? Kasi nga, sa katotohanan, maraming factor makaka-apekto sa reaksyon ng isang tao. Hindi lang yung internal niya, yung environment din. And that's where the natural environment research comes in. Okay? So may mga sa field ng psychology, no, may mga natural environment na research na o kung mga qualitative. Ang best example niyan ay kung favorite niyo panoorin si Cara David, no, qualitative yung mga research na yon, natural environment. Nandun siya, nakikiisa siya sa mga tao, no? Parang anthropological yung, ano niya, no? Ano ba yung kultura nila doon? Ano ba yung ginagawa nila doon? Ano ba yung nangyayari? No? So, nandun siya sa mga tao na yun, tinitignan niya ano ba yung nangyayari. So, people act differently kasi kapag nasa laboratory sila, kapag dinala mo sila sa isang lugar, hindi mo makita yung natural way nila makitungo sa lugar na natural na ginagalawan nila. So, mas maganda na pumunta tayo doon. For example na lang, o ganito na lang, no? Yung bata na nagpapasaway, no, sa classroom. Sinumbong ko niya ng classmate, si si Juan po, inaaway ako. No? Si Juan, sinasaksak po ako ng lapis. No? Pag pinatawag mo si Juan sa guidance, sabi niya, hindi naman po, di ko po yung ginawa. Ibang classmate ko po yung gumawa. No? Ang bait-bait, no? Ang bait na itong bata to, parang hindi naman siya makagawa ng ganun. Kasi nga, in-interview mo na yun eh. Siyempre, iba na yung gagawin niya. So, what's best is, natural environment. Paano sir yung gagawin? Pag, pagmamasdan mo siya, pupunta ka dun sa classroom, no? Titignan mo. Ano ba yung behavior niya towards his classmates sa classroom? Ano ba ginagawa? So, baka mamaya, ano, doon niya ginagawa yung mga, no, mga pangbubulis ng mga classmates niya. Siyempre, akala niya walang nakakita sa kanya. So, yun yung pinupunto natin sa natural environment. Mas okay na, ano, hindi natin sila dalhin sa isang laboratory setup, o hindi natin sila interviewin lang basta, o hindi natin sila basta i-review, i-survey lang. Tignan natin ano yung behavior nila dun sa current environment na yon. Okay? Next. And sabi nga natin, methodology, scientific techniques used to collect data. Okay? So, yan yung sinasabi nating methodology natin. Kung ano yung ginagamit natin to gather data. Una, survey method. Pangalawa, yung laboratory method. At pangatlo, yung natural environment. Okay? Hopefully, nagkaintindihan tayo. No? Next. And meron tayong dito. Sabi, kailangan daw magpapaalam sa nanay mo kung kailangan mo lumabas. Kapag good mood ba siya or bad mood siya? Anong sagot natin? Siyempre, kapag tapos ka nang magawa ng chores. Okay. Linis-linis ka kunwari yan. Bait-bait ko kaya, Bait-bait ko pa. Bait-bait ko talaga. Papayagan mo ako lumabas mamaya, di ba? Pahingin 500. Tapos nanghingi ka pa ng baon, 500. Para maglakwatsa. Ay, no. Tibay mo naman yan. May ganun ka pa. Now, tignan natin, no? Kailan ka naman daw manghihingi ng extension sa submission ng activity mo sa prof mo? Kapag high blood na. Kakahingi, no? Siyempre, kapag good mo din si teacher, no? O kaya, no? Pag nakasagot ka sa quiz, tsaka ka maghihingi ng extension. Sir, makasagot naman kami. So, ano daw to? Pinapunto kasi dyan ni Hyder. Sabi ni Hyder is supposed to concept of what he called common sense psychology. He believed that people use their perceptions of others to explain why they behave the way they do. Ibig sabihin, ginagamit daw natin yung ano ba yung tingin ng mga tao para ma-assess natin kung ano nga rin ba yung mangyayari. So, the social perception can be
meant by previous experience with the individual or with the situation or by beliefs that have been held over a long period. I don't think in this way, using common sense was innovative and pioneer a new exploration of how human beings understand and relate to each other. Sinasabi niya na parang common sense psychology yun. Pero totoo, ang pinupunto niya nga doon na yung mga common sense na sinasabi natin na halimbawa pag tinanong ka, kailan ka nga magpapaalam sa nanay mo para gumala? Obviously, sabihin mo, it's common sense naman eh. Siyempre, magpa-good shot ka muna. Now, that is common sense. But that was derived, ayan, sabi niya, the social perception can be determined by previous experience with an individual. That was derived from previous experience mo dun sa magulang mo. Kaya alam mo, ang pwedeng maging prediction, tingin ko ganito eh. So, ang punto natin, it's not really common sense. It's an accumulation of what you learn through that individual. Kasi pwedeng ganito, no? Kahit magpaalam ka, magpa-good shot ka, kapag tatay mo yung pinaalaman mo, hindi papayag eh. So, ano yun? Magkakaroon ka din doon ng common sense na punto. Pero totoo, accumulation yun, knowledge mo tungkol kay daddy mo o kaya sa tatay mo. Parang ganito. Alam ko si tatay, kahit paalaman ko yun ng maaga, hindi papayag yun. Kahit mag-ugas ako ng pinggan, hindi talaga papayag yun. Kay mama ako magpapaalam. Ganon, diba? Ibig sabihin, common sense yun, parang common sense tignan. Pero sa katotohanan, it was an accumulation of what you learn throughout the ano, behavior ng tao na yun. Kasi kilala ko si Papa, kilala ko si Mama. Si Mama, papayag pa yun. Si Papa, hindi talaga yun papayag eh. So, alam mo. So, ang punto natin, it's not really common sense. It's learning. Alam ko na ganun yung magiging reaction niya. Okay? Yan. So, pinapunto kasi natin, sometimes think, people think, it's common sense naman na ganun. Pero totoo, hindi. Pinag-aralan mo rin eh. Kaya ganun yun. Hindi, alam ko si Papa ganito. Alam ko si Mama ganito. Kaya nga sa loob ng pamilya, alam mo kung sino yung papayag at hindi agad kapag nagpaalam ka. Okay. So, ito yung mga nangyayari, no? Sa psychology, meron tayong mga non-scientific source ng data. Ano yung non-scientific source ng data? Wala naman siyang, scientific basis. Pero tingin mo, tama yun. Non-scientific na source. Okay? So, meron kang data na nakuha, pero feeling mo, tama na siya. Pero pag tinignan natin, in-scrutinize natin, wala, ano basihan nito? Wala naman. Parang ganito, no? Sabi ng mga Pinoy, Pinoy talaga, no? Pinoy lang naman kasi. Sabi ng mga Pinoy, totoo daw yung pasma, mapapasma ka kapag nag-basketball, pag naligo ka after mo mag-basketball, no? After mo mag-gym, magpapasma ka. Magpahinga ka muna, baka mapasma ka, anong mangyari sa'yo, bumagsak yung katawan mo, mamatay ka dyan, ganun pa nga, no? Or, and parang magpapasma doon na yung kamay mo kapag naligo ka ng pagod. Ganun, no? Totoo, hindi. Totoo, di ba? So, yan. So ngayon, sabi ko, sabi ko, ba't ko mukha yan? Hindi, joke. Sabi ko, para sa akin, wala yun eh. Hindi totoo yung pasma. Kasi walang scientific basis yun. Paano pag sinabi sa inyo ni Joshua Garcia na totoo daw yung pasmado, kayo na kayo maniniwala? Kayo na kayo maniniwala? Siyempre, dapat sa akin kasi ako magbibigay ng grade nyo. Okay? Ako, ha? Ako. Joke lang. Okay. So, ang pinupunto natin, sometimes people believe easily, no? Kahit wala namang basis, no? Pag pogi yung nagsasabi. Okay, pero ang katotohanan, minsan wala yung basis. One of the example ng non-scientific source ng data ay nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng confirmation bias. Ano yung confirmation bias? Confirmation bias is a type of cognitive bias that involves favoring information that confirms previously existing beliefs. Ano yung example nito? Ganito na lang yun, no? Ang example natin dyan, kapag halimbawa, may bias ka na politicians, no? Na politiko. Hindi, maka Duterte ako eh. Hindi ako naniniwala na, ano, may kasalanan siya. Mga pulis yung gumawa nun, hindi siya, no? Tapos kahit pakitaan ka ng facts, no? Hindi yan totoo. Ito yan. Maraming mga lumalabas na facts na siya naman, umamin siya na siya yung nag-utos, siya yung nagsabi, direkta galing sa bibig niya. No, kahit pag may confirmation bias ka, hindi ka maniniwala dun sa nagsasabi ng katotohanan.
maniniwala ka lang dun sa tao na parehas kayo ng bias. Hindi ka naniwala kay Pedro, kahit sabihin sa ni Pedro na, hindi, ito yan, totoo. May ginawa si Presidente Duterte dati, kaya siya nakakulong. Ito yung ginawa niya. Kahit latagan ka ng facts, no? Kasi ikaw naman, sabi mo, wait lang, hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala. Tapos kinausap ka ni, ano, kunyari, merong nagpunta sa isang classmate, si Marcus. Sabi ni Marcus, alam mo, parang naniniwala ako sa'yo. Wala naman talagang ginawa si Presidente Duterte. Uy, dito ako kay Marcus maniniwala. Kay Marcos ka naniniwala kasi parehas kayo ng bias. That's the confirmation bias. No? Maniniwala ka lang dun sa mga tao na parehas kayo ng punto. Kaya nagiging confirmation bias to. Kapag na-confirm yung paniniwala mo, dun ka lang makikinig kahit na alam mo na mali. Ayan o. Okay, sa baba, this individual might even seek proof that the further backs up his belief by discounting examples that do not support his ideas. O kapag hindi nasusuportahan yung idea, hindi siya makikinig doon. So may mga confirmation bias yung mga troll sa internet, no? Yun yun. Mag-comment-comment ka rin doon. You know what? I'm studying psychology. I've learned na that's a confirmation bias. With ng mga DDS, di ko alam yun. No? Kasi, ewan ko. But that's a confirmation bias. So, hindi ka naniniwala doon sa mga facts kasi paniniwala ka lang doon sa tao na parehas kayo ng paniniwala sa bias mo. Okay? So, yun yung confirmation bias. Okay, ano naman yung mga scientific inference? Mga non-scientific na inference. Ano yung inference? Ibig sabihin inference, deductions, conclusions. Non-scientific na conclusions. Yan. Baka pag tinanong natin, tingin nyo ba yung anak ni Marian, no, magiging mabait na bata ba siya? Tingin natin, magiging mabait na bata ba si yung anak ni Marian, no? O kaya, paano naman yung anak ni Vicky Bello? Tingin ba natin magiging mabait din na bata yung anak ni Vicky Bello? Baka sagot natin, yes po sir. Tingin ko naman, mabait naman kasi si Marian, no? Mabait naman. Kilala ba natin si Marian? May previous experience ba tayo on how she was raising the kid? O kay Vicky Bello man lang, no? Hindi naman natin alam eh. So, meron tayong inference, pero non-scientific yun. Anong punto nun? Anong basis nun? Yung sinasabi natin sa example natin, no? Ba? Ano kaya tingin natin magiging ugali niya? Down to earth ba? Matulungin ba? Masunurin? O matapopre? O privilege? No? O paano ba? No? Mayabang. Hindi natin alam. Pero malamang, ang assume natin, siguro mabait naman po siya kasi mabait naman yung magulang eh. The thing is, anong basis natin doon? Nakita ba natin yung ugali ng mga artista na yun sa loob ng bahay nila? Hindi naman natin alam. Ina-assume lang natin. O kaya, yung anak ni Kong, si Kidlat, no? Tingin nyo ba magiging mabait ba yung anak ni Kong? Sabi natin, tingin namin, magiging funny din siya. Magiging masayahin din siya kasi parang tatay. That could be basing dun sa how the ugali ng tatay is. Pero, sa katotohanan, hindi pa rin natin malalaman kung ano yung magiging ugali ng bata. Kasi iba pa rin namang individual yun. Okay? Alright, now, dito tayo ayan, sa predictors of behavior, traits or situations. So, ganito yan, no? Sa, sa psychology, meron tayong sinasabi na nagiging dahilan kung bakit people behave the way they do. Una, meron tayong traits or personality. Yan po Ang punto ng traits ay yung personality mo, yung pagkatao mo. Now, yung isang factor na nakaka-apekto sa behavior natin is the environment or yung situation. Now, two things cannot be excluded, no? Hindi pwedeng um, traits lang yung naka-apekto sa behavior mo, yung personality mo lang, o situation lang, kaya ka ganyan. Halimbawa, may